Mabagal na processing ng application sa Immigration Canada. Inutusan ng Federal Court of Canada na desisyonan kaagad ng IRCC o ang Immigration Canada within 45 to 60 days. Kailangan desisyonan yan po ang desisyon ng court. Pwede ho pala yon. Dalahin sa korte ang usapin sa napakatagal na hindi gumagalaw na application. Meron po tayong dalawang cases na pag-uusapan guys ngayon. Ganito ho ba ang inyong sitwasyon? So, this will be an eye-opener at pwede rin ninyong pag-isipan kung gagawin din ninyo ito. So, hello everyone! Sa Ate Menchi po ito. Welcome back to another episode ng Menchi's Philippine Life. Salamat sa inyo na nakasubscribe na. Kung kayo ay bago, just click the subscribe button, like and share. At kung gusto niyo po maging channel member, just click the join button para ho ma-shoutout ko kayo palagi. Just follow the instructions po ng YouTube. At gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Annabel Diadio, kay Jepons JFY Writers, Gerald Villaraso, Corazon Binene, Ariandel Malinaw, kay Marlu Kwasay, Marciano and Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. So let's go guys sa ating topic. Una sa lahat, disclaimer muna, ito po medyo may usapin tungkol sa batas. Hindi po lawyer si Ate Menchi. Nagbabalita lang po ako sa inyo. Okay guys, so this is just for general information. So sa ating topic ngayon, ang gagawin ho natin, ibibigay ko sa inyo yung dalawang cases. Ang isa po ay kaso ng caregiver na napakatagal nang hindi na-actionan ang kanyang application at saka po isa study permit. Ayan, at ang court naglabas na ng order. Ang tawag ho ay mandamus, no, or mandamos or mandamus, kung ano man ang talagang tawag nila doon, ano, mandamus action or writ of mandamus, something like that. And then kasunod nun, ating pag-usapan, ano ba yung mandamus na yan? Ano ho? Paano nyo gagawin? Ano ang dapat ninyong malaman bago ninyo gawin ito? Meron pa ba kayong ibang aksyong pwedeng gawin bago dumating doon sa puntong magkukorte na kayo? Ano ho? Sino ang most affected po ng mga applicants ngayon sa Canada nung ganitong napakahabang paghihintay ng processing? Okay. So, let's go. Ang isang case guys ay isang applicant na caregiver for the PR program, for the permanent residence application. Ang isa pa ay study permit applicant who had been stuck in security screening for more than 3.5 years. Okay. Ang isang case po ay yung DAI versus Canada. DAI, DAI. 42 months waiting for a caregiver PR decision. On July 10, 2026, si Justice Michael Batista of the Federal Court of Canada ordered IRCC to render a final decision on DAI's permanent residence application within 60 days. Yun. Caregiver ho. Ako, napakarami ninyo na naka-apply sa caregiver na naghihintay. Ano? So ito po yung isang malakas ang loob na aplikante na dinala po sa korte ang kanyang usapin. Si Dai ay nag-apply po ng permanent residency under the Home Child Care Provider Pilot noong January 1 of 2023 pa. By mid of 2026, she had waited approximately 42 months. And IRCC's processing time calculator estimated another 39 months remaining. So, tiningnan niya dun sa processing time, di ba, meron tayong, yan sa website po, ano, pwede nyo tingnan kung gaano katagal ang paghihintay ninyo. Lumilitaw doon na maghihintay pa siya ng another 39 months. Mula yung merong 42 plus another 39. Kumbaga talagang napakahaba na magiging paghihintay niya. So, dinala niya ang usaping ito sa court, sa federal court, and the court found that ministerial instruction issued in December 2025 had repealed the previous processing framework without replacing it with a new policy. So, meron daw pong mga polisiya sa processing na binago na pero walang kapalit. Binago pero walang new, wala hong new policy. Ang sabi ni Justice Batista, dinescribe niya ito as processing policy vacuum. Ayun. So, wala ngang ipinalit. So, vacuum. Ano ho? Vague, walang linaw, may kalabuan. And ruled that IRCC could not rely on a policy that contained no transparent, intelligible processing system to justify the delay. Ayun. So, unreasonable na yung delay po. Approximately 38,800 applicants remain in the same caregiver program na nakapila, with 18,300 ahead of DICE file
at the time of the ruling. 18,000 pa ang nasa unahan itong ating nagdemanda na si Dai. Yun. So, ang decision po ng Federal Court sa petition na ito ni Dai, inutusan na niya ang IRCC na desisyonan na within 60 days ang kaso na ito. Yun. So, hindi natin alam kung ano magiging desisyon. Isa pa po ay ang case ni Rugangar versus Canada, 3.5 years naman of waiting sa kanyang study permit. 3.5 years ay di lampas na dun sa haba ng kurso ng kanyang pag-aaralan. Ano ho? On July 22, 2026, the Federal Court ordered IRCC to decide a study permit application that had been pending for more than 3.5 years, timeline that exceeds even the longest study permit processing estimate, which has been published in 2026. The applicant, an Iranian citizen, had submitted a study permit application that became stuck in security screening with no substantive update or timeline provided by IRCC. Natagpuan po ng court na vague ang mga statement doon, malabo, hindi ho substantial, yung sinasabing ongoing security assessment did not constitute a satisfactory justification for the delay. Yun. So, kumbaga, yung rason nila hindi sapat para patunayang madedelay ka ng 3.5 taon ng study permit application. And di ba nag-tuition na ho yan, bago pa i-apply yung application sa permit, nakapag-tuition na at nakapag-enroll na sa school. Mahigit 3 taon na, tapos na yung kurso. Hindi pa dumarating ang aplikante. Yun ho. So, IRCC's published service standard for study permit processing is 60 days, making a delay of more than 42 months, approximately 21 times longer than the department's own benchmark. Ang desisyon po ng Federal Court, inorderan nila ang IRCC to make a decision on the application of Rugangar in 45 days. Ang source natin guys ay ang Immigration News Canada. Yung palang mandamus guys ay uutusan ng korte ang agency ng gobyerno na do something about the petition ng publiko. Ano ho, yun yung nangyari dito ho. So, pinetition po ng dalawang aplikante na magkaroon na sila ng desisyon. Okay? So, ang sabi ho, ang mandamus is a court order that compels a government authority to perform a public legal duty it has unreasonably failed to carry out. Yun. So, kung sa palagay nyo ay unreasonable na yung mga kaganapan sa inyong transaksyon sa gobyerno, ay pwede kayong magsampa ng mandamus case or mandamus petition. In immigration cases, it forces IRCC to make a decision on a pending application, but it does not dictate what the decision must be. Take note po, ang sabi, it does not dictate what the decision must be. Sinasabi lang ng court na desisyonan mo na ang kasong ito kasi napakatagal na, unreasonable na yung pag-iintay niya. Pero si court, wala pong impluensya sa kung ano yung magiging desisyon ng IRCC. Bibilis lang po yung pagdedesisyon. A mandamus order can result in either an approval or still a refusal. And applicants must understand that compelling a decision is not the same as guaranteeing a positive outcome. Yun po ang ipinapaliwanag dito sa article na binabasa ko. So, ang paliwanag dyan ay oo nga at bibigyan ka ng pabor na desisyonan na ang desisyonan na ang iyong case, pero hindi natin alam kung ano ang resulta. Ikaw ba ay approve or not? Pwede pa rin po mangyari yung refusal. So, yun lang po ang ating simple explanation guys. Kung sa palagay nyo ay unreasonable na yung paghihintay ninyo, ay pwede kayo magsampa ng mandamus sa Federal Court ng Canada. And the court might decide na utusan nila ang IRCC na desisyonan ng kaso ninyo, pero hindi ho natin alam kung ano magiging desisyon, if it's approved or not. Ang maganda doon, bibilis po ang proseso ng inyong application. What it costs and what applicants should know. Filing a mandamus application po at the federal court involves filing fee. Magkano yung filing fee? It could be a few $100. Pero
malaki ang magagastos niyo po ay sa legal cost kung kayo ay may lawyer. Siyempre maglo-lawyer ka, kailangan may lawyer ka dito kasi hindi ho basta-basta yung mag-file ka ng kaso, ano? Dito po sa ating article na binabasa, meron sinasabi dito na before filing your mandamus application, ang aplikante daw po ay dapat na gumawa muna ng ilang mga research and actions. Kumbaga, exhaust nyo muna yung lahat ng possible actions ninyo bago kayo pumunta sa court. Halimbawa po, mag-request muna kayo ng GCMS notes through the access to information and privacy request. Kasi doon po sa GCMS, doon nakalagay yung mga notes ng officer. Ikalawa, mag-submit po kayo ng case-specific inquiry through the IRCC web form after the published processing time has elapsed. Number 3, pwede ho niyong kontakin ang inyong Member of Parliament dyan sa inyong lugar. Punta kayo sa office ng inyong MP at mag-request kayo ng ministerial inquiry. Baka ho makakatulong para pabilisin din ang inyong processing. Ano ho? At ikaapat ay kumonsulta ho kayo sa isang immigration lawyer na makakatulong sa inyo para timbang-timbangin ang inyong sitwasyon. Tanungin niyo siya kung dapat na ba kayong mag-submit ng mandamus applications. Sino ang mga most affected ng long delays ng processing? Number 1 po ay ang mga aplikante sa humanitarian and compassionate grounds. Inaabot na ho ng 10 years ang kanilang application. Pangalawa na ang caregivers. Ano ho? Pangalawa na ang ating mga minamahal na caregivers. Aba, inaabot ho ng 5 to 6 years ang application ng kanilang PR. Yung startup visa application din ho, from 3 to 5 years na rin. Yung iba mga work permit, yung mga actually study permit naman hindi gaanong katagalan except for that case na pinag-usapan natin, ano. Yun hong iba nating mga applications hindi naman masyadong katatagalan like family sponsorship, yun. So kung meron din po kayong cases sa express entry, PNP at iba pang mga PR applications na sobrang tagal na parang napag-iwanan na kayo, think about filing of mandamus. Ano ho ang limitasyon ng rulings na ganito? Well, 2 case lang po yung ating pinag-usapan at sila lang po yung binigyan ng court ruling. Hindi ho kasali ang ibang caregivers. So baka iisipin ninyo, uy, ang ganda. Baka ang caregiver bibilis na. Only for that particular case po. Hindi ho niya sakop ang ibang mga applications. Ngayon, alam natin na meron tayong option pa. Kung talagang sa palagay ninyo ay napakatagal na ho ng inyong paghihintay at gusto pa rin ninyong i-push through ang inyong application. Sana ho nakapagdagdag ako ng kaalaman sa inyo today. Si Ate Menchi po ito. Thank you for watching. At sa inyo na nakasubscribe na, salamat po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, just click the subscribe button, like, and share. Kung gusto nyo maging channel member, just click the join button below para ma-shoutout ko kayo palagi at mapasalamatan. And how to do it? Click the join button and follow the instructions po ng YouTube. So ngayon, salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Annabel Diadio, kay Jepons JFY Writers, Gerald Villaraso, Corazon Binene, Ariandel Malinaw, kay Marlu Kwasay, Marciano and Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Ate Menchi po ito. Thank you for watching. Hanggang kasunod. Sa Ate Menchi po ito. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Bye!